Nagpasaklolo na ang Department of Justice sa University of the Philippines para muling ipasuri kung may DNA sample sa mga nakuhang buto ng tao sa Taalik na maaring tumugma sa mga nawawalang sabungero. Sa gitna niyan, may mga general na rin na iniimbestigahan sa kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inilabas ng Department of Justice ang larawan ng mga kalansay na na-recover ng mga sumisid sa Taalik. Nakuha ang mga ito simula July 29 hanggang August 4 sa kasagsagan ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Kabilang dyan ang bungo na nangingitim na at may kasama pang mapuputing ngipin. Mayroon ding mga buto na tila mula sa binti at braso. May nakuha ring isang sako na naglalaman ng pira-pirasong spine at ribs na posibleng galing umano sa iisang katawan. Ang isang biyak na bungo naman na nakuha nitong July 31 ay nakabalot pa ng puting tela. Pero una nang sinabi ng PNP na walang DNA sample na nakuha sa mga butong ito dahil sa tagal nitong nakababad sa tubig at maaaring kontaminado na. Pero ang Department of Justice umaasang may makukuha pa ring DNA sample sa mga ito. Kaya hihingi na raw sila ng tulong sa Anthropology at Forensic Pathology Department ng University of the Philippines. The Secretary still believes we would like to get the best experts, the best minds, the best technology for us to be able to get to the bottom of this. Mataas din daw ang tsansang makakuha pa ng DNA sample mula sa mga ngipin. We'll also start to look for dental records and create a dental bank record, if that's what you call it, so that we can identify also kung sino talaga itong mga to. But we also know that behind the tooth, meron po talagang very potent dyan na area where you can get DNA. Pero hindi kasama sa loob ng isang sako ang bungo, kaya posible raw na hiwa-hiwalay na ang parte ng katawan bago pa ito ilagay sa sako at itinapon sa lawa. Bukod sa mga bungo at buto, may mga damit din na nakuha, gaya ng t-shirt, pantalon at mga panloob. Ipinakita na raw ang mga damit sa pamilya ng mga missing sabongero. Wala pa kaming nakuhang advice pa sa kanila, no? Kung sa tingin nila po ay familiar yung mga damit. Pwede rin daw kuhanan ng DNA ang mga buhok kung mapatunayang galing ito sa tao. Sa ngayon, higit 20 pamilya na nagsumite ng kanilang DNA sample. Welcome din daw na magbigay ang mga pamilya na umatras na sa kaso. If we are able to identify that the person that we are looking for and that we assumed was already dead is exactly this person, at mapapalakas po talaga ang kaso natin. Bukod naman sa 12 pulis sa sinuspinde, may mga general na rin na iniimbestigahan ng NAPOLCOM na posibleng sangkot din sa pagkawala ng mga sabongero. Marami pa pong ibang pangalan na hindi pa lumulutang na ating iniimbestigahan at marami pang ibang pangalan na matataas na ranggo na ating sinisilip. Tumanggi muna ang NAPOLCOM na idetalye ang posibleng pagkakasangkot nila sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.